Sa sahod ng mga teachers? Maganda na yung sahod ng teacher ngayon. Sa totoo lang. Kasi nung ako'y mag-start as classroom teacher, I am receiving, tawag nila 3,102. 3,102 ang sweldo. Compare now na a newly hired teacher is receiving 18,549 plus the emergency allowance or the COLA na sinasabi. Napakaganda ng sweldo ng teacher ngayon. Kaya nga lang, siyempre, yung cost of living natin, talaga nga. But kung alam natin as Pilipino, as a Pilipino, alam naman natin magtipid, di ba? Yun isa sa mga karakteristik natin mga Pilipino. Kasi nung araw naririnig ko, sabi ng mga well-off na magulang, ay mahina ang ulo mo, mag-teacher ka na lang. Nakaka-open. Ano? Ibig mo sabihin, mahina ang ulo ng teacher? Because of the teacher, there will be no principal. No principal, no president or senators. Diba? Walang brigadier general or colonel or lieutenant in the army. Diba? So, ano po, may mga programs po ba na ginagawa po yung government? Maraming government program, trust in favor of the teachers. Marami sir, sila. sapat na po ba yung mga benefits na natatanggap ng mga teacher? Kunyari po, naman. nung araw po, nung mga natanggap niyo pong benefits na... Once na nain ka sa government, rain or shine. Kaya nga, ang sabi sa akin nung taking my master sabi sa akin, oh good, nasa public ka. Kaya ang sabi nila sa private, magpunta na kayo sa public school. Kasi rain or shine, you will be receiving friends benefit. Too many friends benefit. Ano po example ng program ng government natin? To what? To what extent? For salary po ng teachers. Kunyari po, for the more benefits po ng teachers. Oh, marami sila. Ano po Maraming example benefits. ng program? Like for example, yung cost living allowance. Sige. Yung cash gift na binibigay ng departamento ng ating DepEd. Di ba? Kaya wag niyong isnabin yung sinasabing, ay, teacher yan, ganun. Kasi sabi nila, be proud. Your husband depends on you. Because you're a teacher. Di ba? Kaya lang siyempre, meron din namang, ayan si Sir. Sir, ambush! So, hindi ko tinuturing na ang maging isang teacher, actually, consider as a noble profession. Kung gusto mong umangat, you have to study. Masteral up to doctoral. Yun lang naman ang paraan para talagang kung gusto mong tumaas yung sweldo mo. But if you want to be stagnant, na hindi ka gagawa ng kung ano man, mag-stay ka as teacher 1, hindi ka mag-improve. Hindi magkukan yung living kwan mo. So, all you have to do is to study. Continuous process yan. Pagka nasa education ka as a teacher. Kaya mag-teacher na kayo. Diba? Marami kailangan teacher. Dito nga sa atin lang, ang daming kailangan Diba? Kasi iba sa inyo, ang mga gusto mga white collar job. Sometimes you don't want to indulge in a major na, like for example, agriculture. Kasi ang concept niya sa agriculture, you have to serve your hands, but you are wrong. Sige po. Sir, sapat po para sa inyo po. Oh, okay naman. No problem. Sapat po. Kasi ang nagiging problema lang, if you are too, yung maloho. Diba? Pagka gusto mong kunin yung mga dapat gusto mo sumunod sa uso. Diba? Kunyari, pag may bagong yung kasama mo, gusto mo rin pero tingnan mo yung capacity mo. Kasi madaling umutang. Ika nga. Pero yung problema, yung pagbabayad. Imagine, kung ako'y teacher 1, I'm receiving 3,102 o 3,102. Imagine that. Ngayon, yung newly hired teacher na, ay 18,000. Imagine. Plus yung 2,000, almost 20,000. Sir, from being teacher, na po ba sa point na yung mga loans nyo, konti na lang po natatanggap na salary? Hindi pa naman nangyayari sa akin yun so far. Kasi, ang sabi ko nga, it is a matter of discipline. Opo.
discipline lang yan. Kasi kung ikaw talagang, yung kumbaga gusto mong lagi kang sa uso, talagang mauubos yung sweldo mo. Sige po. Kaya yung mga bagong teacher ko, ang sinasabi ko sa kanila, madaling umutang. Ang mabigat dyan yung magbayad. You will not be happy if you are only receiving 5,000 na matitira lang sa salary mo kasi deducted yung mga utang. Kaya lang, sabi ko sa inyo, sana walang ma-open doon sa sinabi ko. Opo. Ha? Sige. Wala, so far maganda naman ang kanilang kuwanan. Thank you po. Maraming